for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going out, going out, going out. Hello! Wala akong wigs! Hindi ako kamot sa wala akong wigs. Kasalanan mo yan. Ay, hindi kasalanan ni Postal ID. Ito pag nagpapapostal guys, wag na kayo mag-wing eyeliner. Kasi papatanggal lang rin. Kayo rin. Fries, Belgian hot chocolate, 2 scoops of blue flavors ng ice cream, Spanish latte, and ano nga ba ito, Mar? Lasagna ravioli. Lasagna ravioli. Hello guys, good afternoon. Welcome back to another vlog. Time check, it is 3:21 in the afternoon. It's a Monday. It's February 2 guys, 2026. Ayan, again, Happy New Year sa inyo. And wala naisipan kong mag-vlog kasi umalis ako kanina. Bali, ang ginawa ko is kumuha ako ng ID para sa passport mo. Hindi naman sa ano, pero gusto ko na kasi maayos habang may time ako ngayon. Yung mga documents na dapat kong na pwede ko maasikaso, gusto ko na siyang gawin. So, yun nga, nag-usap kami ni Melcy na kukuha kami ng postal ID. And ginawa namin siya kanina. And thankful naman ako. Thank God na successful talaga yung process and everything. Mabilis kaming natapos. By the way, sa SM Ora nga pala kami nagpunta para mag-process ng postal ID. So, meron naman a few requirements no, and napakabilis ng process. Hindi ko lang alam kung dahil Monday siya or dahil nasakuhan lang namin na wala masyadong tao. Pumunta kami kanina, nagkita kami doon ng mga 9:30. Tapos 9:30, tapos pinapunta kami sa mall entrance. Sinabi namin na kukuha kami ng postal ID doon sa mga guards. Tapos pinapasok nila kami doon sa elevator sa center. Dali pagpasok mo ng mall, may stair doon sa SM Ora, sa gitna. Tapos yung sa kabilang side noon, meron siyang parang daanan. Tapos din yung daanan papuntang elevator, yung lift papunta dun sa 5th floor. So, lahat ng mga government requests, SSS, Pag-ibig, PhilPost, yun ang nabasa ko kasi kanina. Tapos may isa pa hindi ko siya matandaan. Dun ka kukuha. So, papunta mo 5th floor muna. Tapos pagdating mo ng 5th floor, meron pang elevator papuntang 7th floor. So, ganun yung naging journey namin kanina. Tapos, kain tayo guys, naglulugaw pala ako. 2:00 ng hapon. Actually, 3 na pala, 3:20. 3:35. Magkaiba yung relo ko. 3:35 dito, 3:23 dito sa relo ko sa kamay. Ayun, so going back, parang natapos kami ni Melcy doon sa postal ID ng 11-ish, ganyan ng umaga.
Tapos number 5 ako, number 6 siya. So, mabilis lang talaga. Bali, ang binayaran namin is 550 pesos. Walang option ng rush ngayon kasi parang nag-upgrade daw yung system nila and wala pang advice kung kailan siya magiging available. So, kung pupunta kayo ng SM Aura at magpapagawa kayo ng postal ID, please expect na cash payment lang muna siya and regular lang yung option ng delivery. Binigyan kami ng heads up ni ate na parang 1 month yung ibigay na time frame para ma-send sa post yung aming postal ID request, tapos from post i-deliver sa bahay. Bali, sabi niya, meron daw yung 3 attempts and then expect nga daw na 1 month or more ha. Sabi niya or more. Good thing naman na si ate ay proactive magbigay ng info, no, at least siniset yung proper expectation natin. Mabait actually si ate kanina. Yung nag-assist sa amin. Yun nga lang, hindi ko nakuha yung name niya. So, ang process is pag-akit namin ng 7th floor, pumasok kami dun sa may pinto sa left side kasi yung pinakadulong door is SSS. Bago ko pa makarating ng SSS, may pinto na sa left side na for postal or field post. So, dun pumasok kami doon. Tapos pagpasok namin, nag-fill out muna kami ni Melcy ng form. Yung form nga pala ay available online. So, Google nyo na lang po siguro postal ID. Tapos may makikita kayo mga link doon kung saan pwede nyo i-open yung website and then doon kayo pwedeng mag-download ng application form. Para kung kaya nyo ma-fill outan siya prior to going there, mas maganda kasi it will save time. Tapos, kasi kami, si Melcy yung nag-print ng post form namin. So, nag-fill out kami, sabay kami nag-fill out. Tapos, sinubmit namin dun sa information desk. Tapos, nagbayad kami ng 550 pesos each. Again, walang available na rush, no? Pero sabi nga ni ate, usually kapag available yung rush, 650 siya and it will take 2 working days para ma-receive mo agad yung postal ID. But since it's not available, we need to wait for at least 1 month or more. Pero siguro naman, hindi naman nag-i-exceed ng 2 months. Grabe naman na yun, di ba? Pero at least sinet niya yung proper expectation, mga ganun katagal yung ating proseso sa pag-antay ng postal ID. So, yun nga, pagkabigay namin sa information, kinuha yung mga requirements. Ang isa sa mga requirements, guys, by the way, requirements nga pala is makikita nyo rin online. So, ayoko kasing ibigay sa inyo kung ano yung specific details kasi pwede siyang magbago from time to time. So, just to be safe, punta na lang po kayo sa online, mag-open kayo ng Google Chrome, kung ano mang browser ang gamit niyo, and then pagpunta niyo doon, type niyo lang po postal ID requirements. Alright? Tapos, pagdating niyo doon, may option kayo to download the form, yung application form. Pag na-download niyo na po yun, please make sure to bring 2 copies just in case na magkamali kayo, at least meron kayong reserva. Alright, so sa isa sa mga documents na sinubmit ko, first things first is yung application form. Tapos pangalawa is yung aking birth certificate. And dapat po PSO, latest po na request ha. Kailangan po may PSO siya na logo. And then aside from that, nag-send din po ako ng barangay clearance. Yun po yung sinubmit ko, which is sobrang bilis lang. So, ang ni-request po nila is yung original copy and humingi rin po sila ng photocopy. Para po yung photocopy sa kanila, yung original po is for reference. Kailangan nilang makita. So, kailangan dala nyo po yung original copies nyo. So, again, ang sinubmit ko po, application form, birth certificate, na PSO stamped, which is yung latest request, and then, yung barangay clearance. Good thing din po, kanina na pumunta ako sa barangay namin, kumuha ako ng barangay clearance, and nag-request ako, and yung amount po na binayaran ko is 50 pesos. So, sa barangay nyo, marami kayong pwedeng kunin, cedula, barangay clearance, voter certificate, mga ganun, for your, for your identification, no? So, ganun po. I-inquire na lang po kayo sa mga barangay nyo kung ano po yung kung magkano po kasi barangay, feeling ko iba-iba yan. But then again, tingnan nyo na lang po online kung ano po yung requirements para sa
postal ID para po makita niyo po kung ano yung mga meron na kayo or kung ano po yung need nyo i-submit or i-update para po bago kayo pumunta doon, ready na po lahat. So, after po noon, verification, binasa po ni Kuya kung ano po yung pinasa namin. Nakita niya naman po na maayos yung mga documents. So, nag-move forward na po kami doon sa encoding kay ate. So, si ate naman napakabait, no? Napaka-ano niya rin po thoughtful na talagang make sure niya na maayos yung mga pics natin and yung mga, kasi kailangan din ng biometrics. So, thumbnail kami, yung thumb mark at saka yung fingerprint ng eto. Tapos, so after po nun, tinanong niya muna, please make sure po na tama yung information ninyo from my full name, date of birth, parents information, yung ganyan. Para kasi nga daw po, pag in-input na nila, hindi na po yun pwedeng ibahin. If in case meron kayong may mali ng spelling or may maling info, kailangan niyo po ulit magbayad ng another 550. Yun ang sinabi niya sa amin. So, ayun po, pagkatapos niyang i-encode yung information namin, nag-biometrics kami. After po ng biometrics, pinicturean niya na kami. And again, sa mga picture po, no, sa magpapapicture, ayaw po nila, or hindi po pwede yung may wing dito sa mata. Diba mahilig tayo maglagay ng mga wing sa pilik mata. So, as minimal as possible lang po. Yung hindi ganun ka-obvious, hindi rin sobrang haba yung ganun. Mas maigi po kung magmumukhang mas natural kayo. Although hindi naman po bawal yung makeup. It's just that ayaw po nila ng may ganun yung tongkil or yung wing eyeliner nga. Yan. Hindi mo sa ayaw. Pero kasi si Mercy, pinaalis yun sa kanya. Pina-retain lang yun. Hindi pinabura yung makeup niya. Inano lang. Kasi hindi din naman nakapal yung makeup ni Mercy. Inano lang talaga siya. Parang inalign lang sa mata niya. Wala yung ganun. Yun. Yun po, as natural as possible. Kahit ako hindi ako nag-lipstick kanina, so meron lang akong brow liner, brows, yan ang ilagay ko, tapos naka-mascara lang ako, tapos napaka-light ng aking blush, tapos yung, hindi rin ako nag-lipstick kanina po, nag-ano lang ako, yung lip balm, yun lang ang gamit ko. So, ayaw din po nila ng messy yung hair, so ang ginawa namin is, ginanon ko po yung hair ko, yung parang nakatali siya sa likod. Kasi kailangan nakatag-bone shape ng mukha mo. Yan, pati tapos bawal ang hikaw, bawal ang necklace, yung kung may mga piercing kayo sa face, bawal din po yun. So kanina, wala talaga akong suot na kahit anong jewelry sa face or sa bokong upper part. Okay? Tapos yun po, so pinicturean kami, 3 shot, tapos pumili lang ng isa, yung ano po yung pinaka-gagamitin dun sa document nyo, sa pinaka-ID nyo. Tapos after po nang tapos na, ganun lang po kabilis na tapos. Inantay ko lang din po si Mercy. So, kung tutuusin, ano lang kami doon. Siguro maximum ng 15 to 20 minutes. Kasama na yung pag-fill out ng form, pagbabayad, ganun. Hindi ko lang po sure talaga kung nasaktuhan namin na walang tao, no, or wala masyadong nagpa-file ng postal ID, pero kanina sobrang luwag po talaga. So yun, tapos, syempre, nakita kami ni Mercy, kaya umalis kami. Kumain na rin pala kami, that's what I mean. Kaya, naisipan namin kumain na lang ulit. And pumunta kami kanina sa Lucky Charm ba yun? Para siyang cafe dun sa 5th floor, sa SM Aura. Medyo, para sa akin, medyo pricey siya. Although sanay naman ako kasi si Mercy gusto niya talaga pag gusto niya yung food, titikman niya talaga yan. Hindi siya tumitingin sa price. Opo, ganun talaga si Mercy. And most of the time naman, masarap naman yung mga choices niya. And yung in-order niya kanina parang lasagna ravioli. Tapos bumili kami ng 1 scoop na ice cream na worth 160 pesos. So parang isang scoop is 80 pesos kasi 2 scoop siya, magkaibang flavor. Tapos, umorder siya ng Spanish latte. Tapos ako naman is yung
single serving lang ng ano po, French fries. Sagada fries ang tawag nila, pero French fries naman din. May dip. Tapos, Belgian hot chocolate. Yun lang po yun sa akin. Kaya ko lang naisipan mag-vlog ngayon kasi gusto ko i-share sa inyo yung process ng pagkuha ng postal ID. And since yung pinaka-nearest sa akin na branch is SM Ora, at saka yung munisipyo, and since kasama ko, ako lang personally ang magde-decide, hindi na ako mag-SM Ora, munisipyo na lang kasi mas malapit sa akin, sa amin yung munisipyo ng Taguig. Pero kasi since kausap ko si Mercy, and ngayon lang ulit kami magkikita after a month, so we've decided to do it in Ora. Parang may time kami mag-bonding, chikahan, ganyan. And I really enjoyed talking to Mercy. Hindi ako nagsasawang kausap ang bata ngayon. And ayun nga, so after namin matapos yung proseso, antay na lang kami ng ang tawag dyan. Kung ma-deliver na, syempre mag-update kami. Sino maunang makareceive sa amin para at least expected na namin kung ano yung, kung kailangan ba mag-follow up, ganyan o hindi na. And then what else? So, naglakad-lakad din kami sa market. Upo din kami doon sa may Krispy Kreme. Chikahan lang. Tapos pag-uwi, ito nga bumili ako ng lugaw. Ewan ko, guys, naku, napaka-loki kong tao. Lugaw lang, masaya na ako. Champurado, sopas. Yung mga talagang carbs kong carbs. Pero, yun talaga yung ano ko pangmasa. Puto, kutsinta, ganyan, masaya na ako dun. 20 pesos lang itong plain lugaw, busog ka na. Pero syempre hindi ko siya maubos. Tapos bumili rin akong kare-kare. Pwede na akong pandagdag sa ulam mamaya. Kasi may ulam pa kami kagabi. Luto akong giniling na may patatas at saka Baguio beans. Ginisa ko lang siya sa konting toyo. Ganyan. Para may ulam si Isa at saka si Papa. Ako naman, kaya ako naglugaw kasi nakita ko kanina. Tinanong ko si ate kung baka ba yung ginamit nilang sabaw. Baka naman daw. So, goods tayo sa baka. Nakakamiss talaga guys, no? Pag wala kang work, nakakamiss mag-work. Pero pag may work ka naman, parang isipin mo hindi reasonable yung pagtatrabaho mo kung stress ka sa work. Tapos, may stress ka lang. Tapos yung sweldo, hindi ganun kasapat. In all honesty, kapag na-approve yung nire-request ni Pulpo, yung basic salary sa mga call center BPO is 36. Sobrang saya talaga namin yun. So, totoo lang kasi panggabi yun . Pero pag nag-apply ka ng day shift na BPO, mas mababa pa offer. Mataas ang offer nila kapag panggabi kasi nga puyat. Pero feeling ko binabayaran nila sa'yo pang biling gamot . Sana kahit day shift or panggabi, pareho pa rin ng oras, pareho pa rin ng offer kasi sino naman din yung trabaho. Ako may difference man. Siguro yung gravity ng work or kung ano yung job role, kung mas complex or kung easy lang, ganun. Pero yung magiging sweldo mo dahil pag umaga panggabi, sana wala masyadong difference.